Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana Sofia POV. Ana, you're my wife now. Hindi na kita inaanak at ang lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo. Susundin mo na ako simula ngayon. Seryoso na sabi niya sa akin. Pero hindi naman yan nakalagay sa... Are you sure? Binasa mo ba talaga ng mabuti ang kontrata natin? Tanong niya sa akin kaya kumunot ang noo ko. Lumayo siya sa akin at lumapit sa working table niya. May kinuha siyang papel at sa tingin ko ay ito ang kontrata namin. Pumesto siya sa likuran ko at binigay sa akin ng papel. Ako naman ay napanunok ng wala sa oras dahil nailang ako sa posisyon naming dalawa. Sabi ko sa'yo na basahin mo ng mabuti bago mo pirmahan pero hindi mo ginawa. Sabi niya sabay turo sa akin ang sinasabi niya. At tama nga siya, nakasulat talaga dito na once na tumira ako sa bahay niya ay susundin ko at gagawin ko ang lahat ng sasabihin niya sa akin. Kung sa unang page ay may nakalagay na may choice ako kung titira ako sa kanya o ayaw ko. Pero sa next page ay nakalagay na once ako tumira na ako sa bahay niya ay dapat kong sundin ang lahat ng gusto at utos niya sa akin. Ninong, bakit hindi ko ito? Sa tingin mo ba dinaya kita? Sinabi ko sa'yo na basahin mo ng mabuti ang kontrata. Binigyan pa kita ng ilang araw para mag-isip dahil once na pumirma ka na ay hindi mo na pwedeng bawiin. Kaya kung ako sa'yo ay magpapakabait ka at gawin mo lahat ng gusto ko. Sabi niya sa akin, hindi mo naman ako ikukulong dito, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Hindi ko yan gagawin, basta magpakabait ka lang. Sabi niya sa akin. Opo, sabi ko sa kanya. Lumayo na siya sa akin. Ako naman ay nakatayo lang sa kung saan ako mula kanina. Nakatingin lang ako ngayon kay Ninong na naguhubad ng damit niya. Topless na siya at pumasok siya sa tingin ko sa banyo. Ako naman ay bigla na lang napaupo sa may sahig. Parang ngayon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bigla na lang ako nag-alala. Hindi ko kasi inaasahan na may nakaligtaan pala ako. Dahil sa kagustuhan ko na magpakasal na sa kanya, ay hindi ko alam na may kakaiba palang naghihintay sa akin. Kung alam ko lang na ganito ay hindi sana ako pumayag na sumama sa kanya dito sa bahay niya. Para siyang biglang naging ibang tao. Hindi ang ninong na kilala ko, pero kilala ko nga ba talaga siya? Paano kung iba talaga siya sa inasahan mo? Paano kung nagpapanggap lang siya? Sunod-sunod na tanong ko sa sarili ko. Kahit pa alam ko naman ang sagot ay ayaw ko lang tanggapin dahil pinapaniwala kong sarili ko sa nakita ko nitong mga nakaraan na mabuting tao siya. Pero disappointed lang rin ako dahil hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa anak niya. Kahit pa sabihin na ampon niya ang bata ay anak niya pa rin ito sa mata ng batas. Mas pinili niya na magsinungaling sa akin. Kung hindi pa ako pumunta dito ay hindi ko pa malalaman ang tungkol kay Tin. Naguguluhan na talaga ako pero bigla na lang nawala ang lahat ng iniisip ko. Nang lumabas si Ninong sa may banyo. Nakatapis lang siya ng tuwalya. Nakapulupot to sa may bewang niya. Tumutulo pa ang buhok niya na may basa ang leeg at ang dibdib niya. Kung cool siya kahapon habang nagluluto siya ay ang hot naman niya ngayon. Lihim ako napalunok habang nakatingin sa kanya. Mabilis rin akong umiwas ng tingin dahil ayaw ko malaman niya na pinagmamasdan ko siya. Mas okay nang ganito. Tumalikod na lang ako sa kanya dahil ayaw ko naman na panoorin siya na magbihis. Ninong, tawag ko sa kanya. Why? Kahit hindi ko nakikita ang mukha niya ay alam ko na seryoso siya. Payagan niyo po sana ako na doon na lang po ako kay Yaya, sabi ko sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko kanina? Tanong niya sa akin. Naiintindihan ko naman po, kaya lang po. Hindi po kasi maganda na ganito tayong dalawa dito. Sana po'y susundali sa banyo ka na lang po magbihis. Tinuturuan mo ba ako ng dapat kong gawin? Tanong niya sa akin. Hindi po sa ganun, Ninong. Babae ako't lalaki ka naman po. Hindi magandang tingnan na mag-asawa tayo. Sabi niya sa akin. Opo, pero mag-asawa lang naman po tayo sa papel. Sabi ko sa kanya. Anong sabi mo? Tanong niya sa akin. Ang sabi ko po, mag-asawa po tayo sa...
Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang niya akong hinalikan sa labi. Nagulat ako dahil ang bilis ng pangyayari. Pinaharap niya ako sa kanya't ngayon ay nakalapat ng labi niya sa labi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Itutulak ko ba siya o hahayaan ko lang siya? Ito ang tanong sa utak ko ngayon. Nagulat kasi ako sa ginawa niya. Pero mas nagugulat ako dahil bigla na lang gumalaw ang labi niya. Kiss me back, Ana. Utos niya sa akin ng bitawan niyang labi ko pero kaagad niya rin akong hinalikan ulit. Hindi ko alam kung paano humalik kaya naman mas pinili ko na itulak siya. Sobrang lakas na naman kasi ng tibok ng puso ko. Parang pakiramdam ko ay lalabas ng puso ko ngayon. Hindi ko alam kung ano ba itong ginagawa ng ninong ko sa akin. Tinulak ko siya pero bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Nalalaki ang mga mata ko dahil may naramdaman akong tumutusok sa akin. Kiss me back. Utos niya sa akin pero paano naman ako hahalik kung hindi ko naman alam kung paano. Ninong, ano po ba tong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Ano bang ginagawa ng mag-asawa? Tanong niya rin sa akin kaya lalo na akong kinabahan. Oo, wala po ito sa usapan natin. Nautal na sabi ko sa akin. Ako ang batas at ako ang masusunod. Sabi niya sa akin at muli na naman akong hinalikan sa labi. Wala po ito sa usapan natin. Nautal na sabi ko sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya naman tinulak ko siya ulit. Gusto ko na pong magpahinga. Sabi ko sa kanya. Ayaw mo bang mapagod na muna para masarap ang tulog mo? Tanong niya sa akin. Ninong, pagod na po ako kaya ano pa pong sinasabi mo na You're so innocent and naive, Ana. Hindi mo ba talaga alam kung ano bang sinasabi ko? Tanong niya sa akin. Ako naman tong nagulat sa kanya dahil bigla na lang siyang tumawa. Ninong, para kang may saltik. Kaninang seryoso mo, tinatakot mo pa ako. Pero ngayon para kang baliw na tumatawa. Nakakainis ka. Sabi ko sa kanya, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hindi ba ako attractive? Tanong niya sa akin kaya kumunot ang noo ko. Attractive naman, sagot ko sa kanya pero bigla na lang siyang tumawa. Ang cute mo. Sabi niya sa akin sabay halik sa labi ko. Mabilis na halik lang ang ginawa niya. Lumayo na siya sa akin at nagbihis na siya ng damit niya. Ako naman ay hindi alam ang gagawin kaya tinakpan kong mga mata ko. Sa totoo lang ay natatakot talaga ako sa kanya kanina pero ngayon naman ay okay na dahil nakangiti na ulit siya sa akin. Nagugulat lang ako dahil para bang normal lang sa kanya na halikan niya ako. Nakaayos ng mga damit mo sa closet. Sabi niya sa akin. Agad? Ayaw mo ba? Gusto mo bang ibalik ko sa maleta mo at ikaw nang magayos? Tanong niya sa akin kaya ako naman itong nakatingin sa kanya. Dahil para na naman siyang ibang tao. Ewan ko sa'yo. Sabi ko tumayo na ako para pumunta sa may closet na sinasabi niya. Nang buksan ko ito ay tama nga siya. Nakaayos ng mga gamit ko. Ang dami nito at talaga nga namang may mga bago pa akong damit dito. Ninong, hindi ko naman po damit ang iba dito. Binili ko. Bukas ay lalabas tayo para bumili ng working table mo. Sabi niya sa akin. Po, pero okay lang naman. No more buts, Ana. Gusto mo ba talaga na maging mahigpit ako sa'yo? Hindi po, kaya lang nakakahiya naman na bibili ka pa. Pwede ko naman pong gamitin ang center table, sabi ko sa kanya. Aalis na muna ako. Huwag kang mahiya dito sa bahay. Feel at home, sabi niya sa akin. Ako naman itong nakatingin lang sa kanya habang palabas siya dito sa room niya, na room ko na rin ngayon. Ewan ko ba, dapat ngayon nagpapahinga na ako dahil nga sa malungkot ako at pagod. Pero bigla na lang nabuhay ang diwa at katawang lupa ko. Sa lalaking yun, ilang minuto pa lang ang lumipas pero ang dami na kaagad nangyari. Hindi ko tuloy alam kung kaya ko bang tumagal sa lugar na to. Masyado na akong nalilito ngayon. Feeling ko nga na isahin niya ako. Nakakainis. Napabuntong hininga na lang ako bago ako pumasok sa loob ng banyo. Pagpasok ko dito ay kompleto na rin ang mga gamit. Like sa gamit sa banyo ko. Kahit ang sabon na gamit ko ay katulad rin sa nakalagay dito. Pumasok kaya siya sa banyo ko? Tanong ko bigla sa sarili ko. Mas lalo akong naiinis sa lalaking yun. Pero sana naman kaya siya pumunta. Ano naman kayang gagawin niya? Pero ano ba naman ang pakialam ko kung saan siya pupunta? May pakialam ba dapat ako?
Nagpapanggap lang naman kami na mag-asawa at nagsasama sa isang room dahil sa anak niya. Pero ngayon tinatanong ko naman ang sarili ko kung ano bang dahilan kaya siya nag-ampon. Bakit niya inampon ng batang si Tin? O baka naman anak talaga niya ito sa ex niya tapos sinabi niya lang na inampon niya. Pati ba naman ang dahilan kaya siya nag-ampon ay iniisip ko na rin. Kaysa mag-isip ng kung ano-ano ay ginawa ko na lang ang dapat kong gawin. Para naman makapagpahinga na ako. Medyo nahihilo na ako sa mga iniisip ko ngayon. After ko sa banyo ay humiga na ako sa sofa kahit pa sinabi niya sa akin na sa kama na ako. Bahala siya dyan. Siguro iniisip niya na matatakot niya ako. Naisip ko lang na baka biglang kailangan ko na maging matapang. Ayaw ko maging kawawa at inaapi. Gusto kong baguhin ang sarili ko. Gusto kong maging bagong Ana. Alam ko na pinalaki ako ng maayos ni Daddy at Yaya, pero gusto ko na rin na maging palaban. Nakatulog pala ako kanina sa sobra kong pag-iisip. Hindi ko alam kung ilang oras ba akong tulog, pero nang tumingin ako sa orasan ay 7:00 na ng gabi. Bumangon na ako dahil gusto kong kamustahin ang yaya ko. Naglakad ako papunta sa room niya. Kumatok ako pero walang sumasagot sa akin. Hanggang sa binuksan ko ito'y walang tao. Kaya naisip ko na baka nasa baba siya. Habang pababa ako sa may hagdanan ay may naririnig akong ingay. At nakita ko si Yaya na nakikipag-usap kay Tin. "Mommy!" Sigaw niya na makita niya ako. "Hi, Tin!" Nakangiting bati ko sa kanya. "Mommy, nakapag-rest ka na po ba? Kamusta pong sleep mo?" Nakangiti na tanong niya sa akin. Kaya napangiti na lang din ako. Kahit ngayon ko lang siya nakilala ay nakikita ko na sobrang lambing niyang bata. Na halatang mapagmahal siya. "Anak, nung bata ka parang ikaw rin siya," sabi sa akin ni Yaya. "Talaga po?" "Oo, kahit sa pananalita pareho kayong dalawa," sabi sa akin ni Yaya. Lalo ko napangiti dahil magkasundo na kaagad silang dalawa ni Yaya. Kung sa bagay, mahilig rin talaga si Yaya sa mga bata. Mabilis niyang nakukuha ang loob ng mga to. Niyaya na ako ni Tin na pumunta sa dining area dahil kakain na raw kami ng dinner. "Mommy, wag na po nating hintayin si Daddy. Kasi lagi naman po siyang wala. Baka po busy siya," sabi niya sa akin. "Mag-isa ka lang bang palagi?" Tanong ko sa kanya. "Opo. And I understand naman po, kailangan po ni Daddy na mag-work. Kapag po hindi naman siya busy, kasama niya akong kumain kapag dinner. Pero po kapag busy siya, minsan hindi na siya umuwi. Sana po ngayon na may asawa na siya, umuwi na siya palagi para po complete family tayo." Sabi niya sa akin kaya lalo akong malungkot para sa kanya. Naalala ko sa kanya nung bata pa ako. Si Yaya lang lagi kong kasama kasi busy rin si Daddy. Malungkot pero nasanay na lang din ako. "Huwag ka nang malungkot. Simula ngayon kasama mo na kami ni Yaya tuwing dinner. Hindi ko kasi sure kung masasamahan kita sa breakfast pero sa dinner, kasama mo ko." Nakangiti na sabi ko sa kanya. "Bakit po hindi sa breakfast?" "Kasi po may work ako. Minsan maaga po akong umaalis." Nakangiti na sagot ko sa kanya. "Ano pong work mo?" "Teacher po." Sagot ko sa kanya. "Wow, teacher po? Anong grade po?" Nakangiti na tanong niya sa akin. "Grade 1 po." Sagot ko sa kanya. "Ay, sayang po. Grade 2 na po ako eh." "Okay lang yan. Sure naman ako na mabait ang teacher mo." Nakangiti na sabi ko sa kanya. "Opo, medyo po. May crush nga po yung kay Daddy eh." Nakanguso na sabi niya. "I'm home." Napalingon kaming dalawa nang marinig namin ang boses ni Ninong. "Daddy!" Mabilis na tumakbo, papunta sa kanya si Tin at yumakap to sa kanya. "Bakit hindi niyo ako hinintay? Akala po kasi namin hindi ka uuwi." Si Tin na ang sumagot. "May nasikaso lang ako pero hindi ko naman sinabi na hindi ako uuwi." "Simula po ba ngayon sasabay ka na sa akin?" "Opo, uuwi na po ako ng maaga." Nakangiti na sagot niya sa bata. "Hi love." Bati niya sa akin ay kinagulat ko. Mas lalo akong nagulat dahil hinalikan niya ako sa labi at sa harapan ni Tin at ni Yaya. Nang tumingin ako kay Yaya ay nakangiti pa siya sa akin. "Itong lalaking to, sabi niya magpapanggap lang naman kami na mag-asawa pero ilang beses na siyang humalik sa akin. Akala niya siguro hindi ko napapansin ang mga Hokage moves niya." Hindi ko siya binati pabalik. Hinayaan ko lang siya. Umupo na siya sa tabi ko at nagsimula na siyang kumain.
Sir Colton, magpapaalam po sana ako. Biglang nagsalita si Yaya. Magpapaalam po? Tanong ko kay Yaya. Anak, magpapaalam sana ako na uuwi na muna sana ako sa probinsya. Sagot niya sa akin. Po? Okay po, walang problema sa akin. Biglang sabi ni Ninong kay Yaya. Salamat po, ikaw na sanang bahala sa alaga ko. Medyo matatagalan ako bago ako makabalik. Sabi pa ni Yaya. Bakit po ngayon niyo lang sinabi sa akin? Tanong ko sa kanya. Bigla ko lang ding naisip, anak, babalik din ako. Sabi niya sa akin. Okay po, sabi ko sa kanya. Matagal na rin kasi siyang hindi nakakauwi sa kanila. Kaya siguro time na rin para hayaan ko siyang magbakasyon. May naitabi pa naman akong pera. Yun na lang ibibigay ko sa kanya. Papadalhan ko na lang siya every month para naman may allowance siya. Kumain ka na. Mamaya na lang kayo mag-usap ng yaya mo. Sabi sa akin ni Ninong. Kahit wala pa akong gana ay pinilit kong kumain. Inubos kong pagkain na nasa plato ko. Masarap ang pagkain kaya lang bigla kasi ako nalungkot. Alam ko naman na babalik si Yaya, lalo na't sinabi niya na babalik siya. May isang salita ang yaya ko. Sa lahat ng tao ay siyang lubos kong pinagkakatiwalaan. After kong kumain ay maghuhugas sana ako ng mga plato pero bigla na lang akong hinila ni Ninong palabas sa dining room. Ninong, bitawan mo nga ako, sabi ko sa kanya. Ayaw ko nga, mamaya maghuhugas ka na naman doon. Sabi niya sa akin. Ano naman ang masama sa maghuhugas? Tanong ko sa kanya. Love, kailangan ko pa bang sabihin sa'yo na ikaw ang boss nila dito? Sabi niya sa akin at may endearment na naman siya. Ninong, masyado ka nang. Love ang itawag mo sa akin. Sige ka kapag ikaw tinanong ni Tin. Panakot pa niya sa akin kaya wala sa sariling inirapan ko siya. Inirapan mo ko? Tanong niya sa akin na para bang hindi siya makapaniwala. Hindi ko na lang siya pinansin at nauna na ako umakyat papunta sa room ni Yaya. Gusto ko kasi na mag-usap kaming dalawa, kaya lang nasa baba pa siya. Akmang papasok ako sa room ni Yaya pero nagulat ako dahil bigla na lang akong binuhat ni Ninong. Ano bang ginagawa mo? Nainis na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at pumasok na kami sa loob ng room namin. Ano bang problema mo? Tanong ko sa kanya nang itapon niya ako sa kama namin. Tinarayan mo ko. Nagmamaldita ka na sa akin. Tanong niya sa akin. Nakakainis ka kasi. Sabi ko sa kanya. At bakit ka naman naiinis sa akin? Tanong niya sa akin. Wala naman sa usapan natin na tawagin mo kong love. Wala rin sa usapan natin na halikan mo kung kailan mo gusto. Sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot at nakatingin lang siya sa akin. Tapos bigla na lang siyang tumawa. Anong nakakatawa? Tanong ko sa kanya. Natutuwa lang ako sa asawa ko. May pagkamaldita ka rin pala. Akala ko kasi dalagang Filipina. Sabi niya pa sa akin kaya kumunot ang noo ko. Ewan ko sa'yo, nakakainis ka. Sabi ko sa kanya at lumabas na ulit ako sa room namin. Mabuti na lang at umakyat na si Yaya. Kasama niya si Tin. Magkasundo talaga silang dalawa. Alam ko na magiging magkasundo rin kaming dalawa ni Tin. Unti-unti lang lalo na't kasama ko na siya palagi. Hindi naman siya nagtagal dito sa room ni Yaya at pumunta na siya sa room niya. Tinanong ko siya kung may kailangan siya. Ang sagot naman niya ay wala kaya hindi ko na siya sinamahan pa. Nanatili na lang ako dito sa room ni Yaya. Yaya, kailan ka po aalis? Tanong ko sa kanya. Okay lang ba kung sa Lunes? Tanong niya sa akin. Magbubuk po ako ng ticket mo bukas, sabi ko sa kanya. Salamat anak. Yaya, dito po ako matutulog, sabi ko sa kanya. Bakit naman dito? Nakangiti na tanong niya sa akin. Ayaw ko po doon, ang weird po niya. Kinikilig ako anak, bagay na bagay kayong dalawa ng ninong mo, sabi niya sa akin. Saan naman po banda? Tanong ko sa kanya. Sa wakas ay may first kiss ka na. Nung ikinasal ba kayo ay nag-kiss ba kayo? Nakangiti na tanong niya sa akin. Wala naman po sa usapan namin na may ganito. Sira ulo siya, hinahalikan na lang niya akong bigla. Sabi ko kay Yaya kaya bigla na lang siyang tumawa. Ang cute mo anak, dalaga ka na nga talaga. Ngayon ka lang kasi nainis sa isang lalaki. Ang dalagang may mahabang pasensya ay naiinis na ngayon sa isang lalaki. Mukhang kuhang-kuha ng ninong mong inis mo.
Sabi niya sa akin. Bakit kasi hindi na muna siya nagtatanong sa akin bago niya gawin yung mga ganong bagay? Tapos ngayon naman tinatawag niya na akong love. Nakakainis siya, Yaya. Akala ko talaga mabait siya. Pero hindi naman pala siya. Yaya, susunduin ko na pong asawa ko. Nalaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses niya. Sinusundo ka na raw anak, nakangisi na sabi sa akin ni Yaya. Dito ako matutulog, sabi ko sa kanya. Ayaw mo naman siguro na buhatin kita bago ka sumunod sa akin, hindi ba? Tanong niya sa akin pero ayaw ko talaga na matulog doon. Ayaw ko nga.